Bakit ba napakahalaga na nagpapatawad ang isang tao? Pag-usapan natin 'yan. Alam naman natin na napakahirap magpatawad. Lalo na kung yung tao na yon ay nasaktan talaga tayo ng sobra-sobra. Marahil yung tao na yon nasaktan tayo pisikal, may nasabi sa atin na nakasakit talaga sa ating kalooban, may nasabi siyang hindi maganda sa ibang tao tungkol sa atin, ninakawan tayo, niloko tayo, at kung ano-ano pang mga dahilan na nagbigay sa atin ng sakit at pagdurusa at galit. Ngunit bakit ba dapat nagpapatawad tayo? Una sa lahat, alamin muna natin, sino ba talaga ang tunay na nagbe-benefit kapag tayo ay nagpapatawad? Sa tingin ba ninyo, sila ang nagbe-benefit o tayo ang nagbe-benefit? Tama kayo. Tayo mismo ang nagbe-benefit kapag tayo ay nagpapatawad. So yun na lang ang isipin natin. Kaya tayo magpapatawad dahil gusto natin magkaroon tayo ng peace, magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating sarili. Naisip nyo ba yun? Na yung tao na galit tayo, yung tao na hindi natin mapatawad, ang sarap-sarap ng tulog nila. Nakakatulog sila ng napakahimbing, ngunit tayo, sa sobrang pag-iisip natin, sa sobrang galit natin sa kanila, halos hindi na tayo makatulog, halos hindi na tayo makakain, dahil lang sa ginawa ng tao na yun sa atin. Kumbaga, nasaktan na tayo nung tao na yun, dinadagdagan pa natin ng sakit yung ginawa nila sa atin. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nakakasakit ng ibang tao. So minsan, isipin din natin, tayo rin mismo, hindi rin natin deserve ang mapatawad. Lahat tayo hindi rin natin deserve ang forgiveness. Same thing sa kanila. Minsan, maiisip talaga natin, hindi rin talaga nila deserve ang forgiveness natin. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Brother Bo Sanchez sa isa sa kanyang mga talk sa The Feast. Sabi niya, we all don't deserve forgiveness. That is why it is called mercy. Ang tanging paraan lang upang tayo ay makapagpatawad ay kung magbibigay tayo ng awa or ng mercy sa tao na yon. Without mercy, napaka-imposible at napakahirap ang magpatawad. Panahon na para palayain mo ang sarili mo. Palayain mo ang sarili mo sa galit at puot na iyong nararamdaman. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa kasalanan na ginawa ng ibang tao sa'yo. Deserve mo ang kapayapaan. You deserve peace. Huwag mo nang hayaan na patuloy kang mag-suffer dahil lang sa kasalanan ng ibang tao. Ikaw mismo ang magdesisyon tungkol sa sarili mo. Ikaw ang magdesisyon kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Ikaw ang magdesisyon sa buhay mo. Forgive not because they deserve forgiveness. Forgive because you deserve peace. Kilala niyo ba tong tao na to? Siya nga pala si Vishen Lakhiani, isang keynote speaker. Siya din ang founder ng Mind Valley. Isa sa mga natutunan ko sa kanya, sa isa sa mga speech niya, ay magpatawad ka. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, kundi araw-araw. Kasi dati, sinubukan niyang masterin kung paano magpatawad. Nagpatawad siya first thing in the morning. Pagkagising pa lang niya sa umaga, inisip na agad niya, may mga tao na gagawa ng kasalanan sa kanya, may mga tao na mananakit sa kanya, may mga tao na gagawa ng mga bagay na makakasakit ng kanyang damdamin. So, ini-expect na agad niya yon na yun ang mangyayari. Kumbaga, pinapatawad na niya agad yung mga tao na posibleng manakit sa kanya sa araw na yon in advance. Then, bago siya matulog, pinapatawad niya uli yung mga tao na nakagawa talaga sa kanya ng mga kasalanan. At alam niyo ba kung ano yung sinabi niya? Sa tagal-tagal, for several years, madalas hindi siya makatulog sa gabi
nag-overthink siya sa mga kasalanan, sa mga sakit na binigay sa kanya ng ibang tao. Sobrang hirap makatulog sa gabi. Ngunit, nung na-master niya na magpatawad first thing in the morning at saka bago siya matulog, alam niyo, napakasarap na ng kanyang tulog. Nakakatulog na siya ng mahimbing, hindi na siya masyadong nag-overthink, biglang gumaling yung kanyang anxiety, gumaling yung kanyang depression, gumaling yung kanyang trauma just because of doing this one thing. Ano yun? Forgiveness. Napakaraming benefit para sa atin ang magpatawad. Ngunit, paano nga ba kung talagang sobrang sakit na feeling ninyo hindi nyo pa kayang magpatawad? Gusto ninyong magpatawad, ngunit sa sobrang sakit, sa sobrang hirap, hindi nyo pa kayang magpatawad sa ngayon. Ito ang masasabi ko sa inyo, kaibigan. Take your time. Okay lang kung hindi nyo pa kayang magpatawad. Ang gawin nyo muna, ipagdasal nyo muna. Ipagdasal nyo muna at sabihin ninyo, Lord, gusto kong patawarin itong tao na to. Ngunit, sa ngayon, hindi ko pa siya kayang mapatawad. Dahil sobrang bigat, sobrang hirap, at lagi ko pa rin naiisip ang kanyang masamang ginawa sa akin. And guess what? God understands everything. God understands your genuine prayer. God understands your honest prayer. And huwag kang mahihiya na ipanalangin sa Kanya kung ano yung tunay na nararamdaman mo. Kung hindi mo pa kayang magpatawad, it's okay. Allow God to heal you first. Then, I hope and I also pray that one day you will learn how to forgive. Because I believe that God will do something in your life that will help you to have a clear mind, to have a light feeling para maisip mo, okay, from now on, I decided to forgive that person. And I hope that one day it will happen in your life. Sabi nga, forgive and forget. Meron din naman nagsasabi na forgive but do not forget. So, ang masasabi ko lang sa inyo guys na meron namang pros and cons when you forgive and forget and when you forgive and do not forget. If it's possible that you forgive and forget, it's good for you. Lalong-lalo na kung talagang magiging successful yung paglimot mo doon sa nagawa ng tao na yun. Mas magaan sa feeling yun kasi napatawad mo siya, nakalimutan mo pa yung ginawa niya. Napakagaan sa pakiramdam nun kasi hindi mo na naaalala yung pain at hurt na ginawa ng tao na yun. Ngunit, kung sa tingin ninyo, napaka-imposible ang lumimot do sa kasalanan ng tao na yon, and it's okay. Forgive and don't forget. It's okay not to forget it. Ano yung benefit doon? Mapoprotektahan mo yung sarili mo. Halimbawa, ninakawan ka, okay, forgive that person, pero kung hindi mo kayang kalimutan yung bagay na yon, don't forget it. So that kapag mayroon uling opportunity na baka manakawan ka uli, magkakameron ka na ng idea na, oops, teka lang, you can set your boundary towards that person upang hindi na niya maulit yung kasalanan na yon. Hindi ka lang nakatulong sa sarili mo para gumaan yung pakiramdam mo, natulungan mo rin siya upang hindi na siya uli magkaroon ng kasalanan. So, make a decision. Forgive and forget or forgive and don't forget. Basta lagi niyong tatandaan na sabi ni Jesus Christ, forgive 70 times 7. So sinasabi doon, forgive unceasingly, forgive without any limitations. So sana matuto tayo lahat magpatawad. Forgiveness is an act of love. Love for others and love for yourself. Forgiveness also means taking care of your heart and taking care of your mental health. Remember, the highest form of giving is forgiving. So sana lahat tayo matutong magpatawad para sa ating kapayapaan. So guys, thank you for watching. I hope na meron kayong napulot sa mensahe na na-share ko sa inyo.
Ngayon, kung gusto ninyo na mag-inquire sa isang collaboration or gusto niyo akong ma-invite upang magbigay sa inyo ng talk or speech sa inyong business, sa inyong school, sa inyong organization, feel free to message me on this page.